Pagkatapos maglustay ng salapi, kailangang mag-ipon muli. Kaya aming papabonggahin ang paglalagyan ng inyong savings. Sa simula ng taon, halos lahat tayo may tinatarget na pagbabago. Kaya naman sari-sari mga plano ang ating isinan sa puso. Kasama na riyan ang pag-iipon ng pondo dahil sa bank account na nung holiday season ay na-zero. Kaya para magtuloy-tuloy ang pagpasok ng good news sa ating finances, dalawang eksperto ang ating makakasama. Si Ginoong Armand Benco na eksperto sa larangan ng finance, bibigyan tayo ng mga tips sa tamang paggamit ng pera para tayo'y makaipon. Kapag hinahawakan mo ng tama ang iyong pananalapi, kasama doon yung pag-iipon. Nandiyan yung kumikita ka, nagpaplano ka, gumagastos ka, nag-i-invest o nagpapalago ka, at yung nag-iipon ka. Si Johnny Carina naman na eksperto sa arts and crafts, tuturuan tayo ng creative ways para maging fun and interesting ang ating pag-iipon all year round. Para lalo kayong ganahan sa pagtitipid ngayong taon, tuturuan ko kayo ng iba't ibang disenyo sa paggawa ng alkansya na swak para sa inyo. Iba't ibang style ng alkansya ang sa atin ay bubulaga, kaya simulan na natin ang pagtanggap ng good news. For our first project, isipin nyo kung ano yung pinakagusto nyong makuha o mabili ngayong taon. And hold that image dahil yun ang gagamitin nating design sa ating picture frame na gagawin natin alkansya. Ang lumang picture frame, bibigyan natin ng bagong pakinabang. Kailangan lang ng gunting at cutter, pandikit at mga lumang magazine at ready na tayo to be inspired. Piliin ang imahe na nais ilagay sa picture frame. Pwede itong kunin sa mga magazine gaya ng mga bagay na gusto ninyong bilhin, mga lugar na gusto ninyong puntahan o di kaya yung mga taong gustong regaluhan. Ang importante, mahalaga at meaningful ito para sa inyo. So ngayon nakapili na tayo ng images or design na mailalagay natin sa ating picture frame. At ako ang priority ko yung mga bagay na gusto kong bilhin. At ito yung nilalagay ko sa ating alkansya. Bago ilagay ang picture, ihanda muna natin ang paglalagyan nito. Lapatan ng colored paper ang likuran ng frame. Ito ang magsisilbing background at magbibigay ng dagdag sigla sa larawan. Matapos itong idikit, markahan naman ang magiging butas ng alkansya. Maingat itong butasan gamit ang cutter. Paalala lang na medyo matigas ito, kaya mag-ingat sa pagbubutas. Simulan ang pagdikit ng mga disenyo at syempre ang bidang larawan. Itodo ang dekorasyon para lalo kayong ganahan sa pag-iipon. Ayan, pag happy na kayo sa design, pwede na natin siyang ilagay sa frame. Ganun lang kasimple mga kapuso. Meron na kayong decorative picture frame at alkansya in one. At ang good news, highly motivational pa ito. Siguradong sa tuwing ito ay inyong makikita, maaalala ninyo ang dahilan ng inyong pag-iipon. Upcycling naman ang susunod nating gagawin gamit ang mga lumang bote o jar. Anong good news kaya ang naghihintay mula sa lumang bote? Malapit na nating malaman. Maghanda ng colored paper, gunting at pandikit. Maraming forms ang pwede nating gawin sa ating jar. Pero dahil piggy bank ang uso, tayo gagawa ng sarili nating version nito. Dahil baboy ang ating disenyo, balutan ng pink paper ang katawan ng bote. Idikit ito ng maigi at siguraduhin secured ang sa ilalim nito. Pagkatapos ilagay ang takip ng bote. Sukatan ito dahil tatakpan din ito ng colored paper. Pero bago natin ito ikabit, kailangan munang butasan ang takip ng bote. At dito tayo sa takip na lata, gagawa ng butas at yun yung magsisilbing bibig na ating baboy. Markahan at butasan ang magiging pasukan ng pera. Gaya kanina, maging maingat sa paggawa nito. Lagyan na rin ng bibig ang ginawang pattern bago ito idikit sa takip. Sunod naman gagawin na ang ilong ng baboy gamit ang papel na may darker shade of pink. Kailangan ring gumupit ng dalawang mas maliliit na bilog na kulay itim na magsisilbi namang butas ng ilong. Ang piggy bank na to matutuwa sa pag-o-oink-oink sa pagtanggap ng inyong coins. Next, sa tenga naman tayo. Gumupit naman ng dalawang korteng dahon na magsisilbing tenga. Maaari itong lagyan ng light pink outline. Kailangan rin syempre ng mata. At
matapos natin gawin ang mukha, ikakabit na natin ng cute na buntot nito sa kanyang puwet. Idikit na ang buntot ng baboy para makompleto na ito. Ayan, tapos na natin ang ating baboy. So, sa tingin nyo, alin ang mas maganda sa dalawa? Maliban sa pagre-recycle, atin ring nabigyang buhay ang traditional piggy bank. Sa laki ng bote, siguradong mag-e-enjoy kayo sa pagpuno nito. Hindi lang ng barya, pati bills welcome na welcome sa kanya. Kung marami naman kayong pinag-iipunan, ito na ang kasagutan. Ang 4-way coin bank na gawa sa kahon. Kumuha lang ng lumang box na nais niyong laki. Maghanda rin ng lumang illustration board o karton, makukulay na pambalot, panggupit at pandikit. At ang una natin gagawin ay babalutan natin ang kahon ng felt paper ng gusto nating kulay. Ilapat ang colored paper sa gilid ng karton para malaman ang sukat nito. Pag sigurado na sa sukat, pwede na itong gupitin. Gumamit ng iba pang kulay o uri ng papel, basta't ang mahalaga, kailangan merong dalawang magkaibang disenyo. Ayan, at naggupit tayo ng 4 na square na kasing laki ng gilid ng ating box. 2 itim at 2 pink para magkasalitan sila. Balutan ang bawat bahagi ng karton. Siguraduhing alternate ang pagkakadikit ng mga kulay. At para naman sa takip ng ating box, kakailangan natin ng 2 pink na triangle at 1 buong black na felt paper. Unang balutan ang takip ng karton ng black na papel. Ito ang magsisilbing base color. Idikit naman ang pink triangle sa magkabilang bahagi. So matapos nating balutan ng box, gagawa naman tayo ng divider sa loob gamit ang illustration board. Gupitin ang board ayon sa sukat ng loob ng kahon. Kailangan ng 2 magkasukat na peraso. Upang maglapat ang 2, gupitan ang gitnang bahagi ng bawat board. At pwede na itong ipasok sa kahon upang magsilbing divider. Kailangan na lang gumawa ng 4 na butas sa takip nito. So yan, tapos na natin ang ating box at meron na tayong mga options sa iba't ibang klase ng ating pag-iipunan. Bakit nga ba 4 ang butas ng alkansya? Para ito sa sari-sari niyong pag-iipunan. Kasi meron 3 pwedeng pag-ipunan. Save to use, save to keep, save to share. Save to use. In 1 year, gagamitin mo yung napag-ipunan mo. Save to keep, habang nag-ipon ka, hihintay ka ng mga 3 hanggang 5 taon. So, ibig sabihin yung iniipon mo, papasok na yung isang activity sa managing personal finances, ilalagak o i-invest mo. Save to use, save to keep. Yung pangatlo ang parang mas mabigat, save to share. Even yung kagustuhan ng ang Pilipino matulungin, di ba? Kaya yung kagustuhan nating makatulong, pinaghahandaan din yan, pinag-iipunin din yan. At para naman mas maengganyo ang mga bata sa pag-iipon, gagamit naman tayo ng iba't ibang kulay at shape ng laruan na yari sa plastic. Kailangan lang gumawa ng butas na magsisilbing pasukan ng pera sa isang bahagi ng bola. At ang dating laruan, instant alkansya na. Maganda ang alkansya, lalo na pag para sa bata. The moment nakakaintindi ang bata ng arithmetic, para malaman din ng mga bata na meron din ibang ginagawa sa pera, hindi lang ginagastos, iniipon din. Kasabay ng positibong panimula ay ang kagustuhang makaipon. At ayon sa mga eksperto, pagdating sa pagsisimula ng savings, anytime is the best time. Kaya wag nang magsayang ng panahon mga kapuso at simulan na ang pag-iipon.